Hello po, magandang tanghali once again para sa inyong lahat. At ngayon po ay Saturday. Even though today ay Saturday, alam nyo po na meron pa rin tayong program ng Midday Boost. Bakit? Kasi 40 days eh. Di ba? Yung isip natin fresh pa and then pwede nating pasukan ng salita ng Diyos. Reminding nyo lang po na kung day off nyo po tomorrow, Sunday, meron po tayong Lord's Supper, okay? Kanina, sa meeting namin ng Saturday, nagkaroon na sila ng Lord's Supper. Pero kayo, meron pa rin pong Lord's Supper. So, gawin ninyo po na umaga kayo umaten. Ito yung ating meeting sa umaga, 7 a.m. sa Tagalog, 10:30 a.m. sa Chinese, 9 and 11 sa English. Bakit hindi ko po kayo recommend na sa hapon kapag may banal na hapunan? Pwede kayo, alam niyo po na may chain of prayer tayo, pwede kayong umattend ng hapon. Pero pag may Lord's Supper, unahin natin yung Diyos. 'Di ba? Yan yung pagkakataon na nahahawakan natin yung katawan at iniinom natin yung dugo ng Panginoong Hesus. Isang renewal rin ito ng vow na ginagawa natin sa Panginoon. That's the reason why bukas po, prepare nyo po yung sarili ninyo. Alam ko na isa sa nagpapatagal sa atin ngayong winter is uminit yung uminit yung tubig kasi malamig. Pero still, umaga pa rin tayo pupunta sa tahanan ng Diyos para i-dedicate yung unang mga oras ng araw natin. Araw naman ng Panginoon yan, so dapat nating i-dedicate sa Panginoon. At speaking of pagdedicate ng ating isipan sa Diyos, still nasa 40 days pa rin tayo ng blessing na ito sa faith ng It is Written. Mula January 1, yung nagsimula tayo ng bagong taon, hanggang February 9, pinapakain natin yung isip natin ng salita ng Panginoon. At kinukuha natin yung mga verses na binabasa natin dito sa bookmarker na ito. And aside sa may Lord's Supper tayo bukas, may opportunity na rin po kayong makuha yung bookmarker na yun para makasabay kayo sa meditation natin. And talking about daily meditation natin, kung hindi nyo pa po alam, yung ating program mula day 1 hanggang yung day kahapon, lahat po yan naka-upload sa ating YouTube. So, ibig sabihin, kung may na-miss out kayo na mga messages natin, daily meditation, like for example, maybe kakatanggap nyo pa lang po ng bookmark. So, habang binabasa nyo yan, may video na kayo. So, maganda yan kasi at least makakapag-meditate kayo ng maayos. And lahat po kasi konektado talaga. For example, yung ngayon na program natin. I would not even advise you na ipagpatuloy itong pinapanood ninyo kung hindi nyo naman napanood yung episode natin kahapon. Importante po yung episode natin kahapon. That's the reason why maganda po na mapanood nyo yun. Okay? Kasi kahapon, pinag-uusapan natin yung tungkol sa kaaway, samaan ng loob. Yun po yung reason kaya yung title ng pag-uusapan natin today, bakit hindi ka dapat magpautang? Bakit hindi ka dapat magpautang? Kasi kahapon, napag-usapan natin yung tungkol sa kaaway, napag-usapan natin yung tungkol sa hindi mo mga ka-close. And dito sa Hong Kong, alam nyo po na isa sa main reason kung bakit merong samaan ng loob is dahil sa utang. Bakit hindi ka dapat magpautang? And then siguro, sinasabi nyo, teka lang, wait lang pastor. 'Di ba? Sinabi ng Panginoon. Actually, tingnan nga natin yung verse for today. Tingnan ninyo po. Sabi dito, kaya't mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram or magpautang kayo nang hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala nyo.
Pastor, parang iba yung title. Ang sabi mo, huwag kami magpautang. Sabi naman ng Panginoon, magpautang kami, magpahiram kami. Ano ba talaga, Pastor? Totoo. Hindi natin kokontrahin yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Pero sinabi dito na kung magpapautang ka, huwag ka na daw pong mag-expect ng return. 'Di ba kapag may kaaway ka, naiinis ka kasi hindi siya nagbayad. Anong tawag do'n? Nag-e-expect nag-e-expect ka ng return. Pero ang utos ng Diyos, kapag tutulong ka daw, kapag magpapahiram ka, do not expect na may balik. Ngayon alam mo na kung ba kung bakit hindi ka binayaran ng, pinautang mo. Baka nabasa niya 'to, baka nabasa niya 'to and then tinwist niya and then sabi niya, "Oh, 'di ba sabi nga ni Lord kapag tutulong ka, huwag ka ng mag-expect ng return." So, anong pong solusyon dito? Kung hindi handa yung puso mo sa ganyang klase ng bagay na magpapautang ka without expecting na magbabayad siya, huwag ka na lang magpautang. Kaysa naman magpapautang ka nga, and then ano mangyari, nag-e-expect ka ng return, masasaktan ka, and then magkakaroon ka ng sama ng loob. Mas malala na, imagine niyo po 'yun, siya na nga ginawan mo pa ng pabor, tinulungan mo na nga, and then ending, ikaw pa yung bitter, ikaw yung mapapahamak dahil may sama ka ng loob. Yung sama ng loob, isang salot po 'yan. Hindi natin puwedeng hayaan na yung sama ng loob manatili sa loob natin. Huwag niyo pong hayaan 'yan. Yung sama ng loob, sabi ko nga, okey lang bang magalit? Fine, okey lang magalit. Even yung Panginoong Hesus sinabi niya na, "Be angry but do not sin." Kasi nagagalit tayo kasi may mali. Pero 'wag daw tayo magkasala. Anong ibig kasi sabihin ng pagkakasala? Yung galit mo nalipasan na ng taon, nalipasan na ng araw, even gabi. Kung galit ka ngayon, tapos natulog ka ng galit pa rin, kinabukasan may galit ka pa rin, sama na po yan ng loob. So hindi niyo po dapat i-allow yung sarili niyo na maging ganyan. Kaya nga, yung title natin, bakit hindi ka dapat magpautang? Kasi kung hindi ka handa na mag-expect ng something in return, masasaktan ka. Kasi ang sabi ng Diyos, magpautang without expecting something in return. Kung wala ka pa po ng bookmark na ito, please, pwede ka pong pumunta sa help center natin bukas with the Lord's Supper. Nandiyan po yung schedule natin bukas. Nandiyan din po yung ating address. Kung kailangan nyo po ng karagdagang impormasyon, tawag lang po kayo or scan nyo po yung QR code na yan. Okay? Mga kaibigan, magkita-kita po tayo bukas sa church. And then, may program rin tayo bukas pero siguro gabi nyo na yun mapapanood bago kayo matulog. And interesting rin yung topic natin bukas. Kasi konektado pa rin sa ngayon. Ikaw na, ako, ayoko ng message ngayon. Ayoko. Para sa'yo. Para sa'yo yung message natin bukas. Pagpalain po kayo ng Diyos.